Mare, parang maghapon ka yata din lumalabas ng bahay. Oh Mare, parang namamaga mukha mo. Sobra ka naman. Allergy lang to. Nakabili kasi ako ng murang makeup. Naku, baka matulad ka doon sa nabasa ko sa dyaryo. Akala niya, allergy, yung pala, nalalason na ang dugo niya. Wala naman lason sa bahay ko ah. Kaya bakit ako malalason? Marami tayong mga nababasa sa dyaryo ngayon o naririnig sa mga balita tungkol sa mga produkto na may halong kemikal na nakakalason lalo na sa mga bata. Ito ay ang lead o tingga, isang uri ng nakakalasong metal na matatagpuan sa ibabaw ng lupa. Wala itong naidudulot na maganda sa katawan ng tao, bagamat ito ay isang kemikal na nakakalason. Ito ay karaniwang ginagamit sa iba't ibang uri ng produkto dahil ito ay mura at maraming makukuha sa ating kapaligiran. Ito ay matatagpuan sa mga lumang pintura ng bahay, sa kontaminadong lupa o alikabok, sa kemikal na idinadagdag sa gasolina, sa mga ceramic, sa tattoo, sa mga laruan ng bata, sa Crayola, sa alahas, sa mga cosmetic o makeup, sa pag-inom ng tubig mula sa mga lumang tubo. Ito rin ay nakikita sa mga lugar kung saan nire-recycle ang mga lumang baterya ng sasakyan, kagaya ng nasa Marilao, Bulacan. Ang mga bata ang madalas maapektuhan ng lason ng tingga dahil sa madalas nilang pagsusubo sa bibig ng iba't ibang bagay, pati ang paglanghap ng alikabok na kontaminado ng tingga. Mas marami ang tingga na pumapasok sa katawan ng bata kesa sa matanda. Karaniwang nangyayari ito sa kritikal na panahon ng paglaki o pagdevelop ng kanilang utak. Isa pang paraan para makapasok ang tingga sa katawan ng isang bata ay sa pamamagitan ng kanyang ina. Kung ang ina ay may tingga sa katawan, pumupunta ito sa kanyang sanggol sa sinapupunan sa pamamagitan ng pagtawid ng tingga sa inunan ng bata. Karaniwan ang tingga sa dugo ng sanggol ay halos 90% ng tingga ng kanilang ina. Pagdating ng tingga sa dugo, ito ay kumakalat sa iba't ibang parte ng katawan tulad ng atay, bato, baga at utak. Mas marami ang tumatagos sa utak ng isang bata kumpara sa matanda. Kumakalat din ito sa buto at sa ngipin ng bata. Kung may tingga sa katawan ng bata, maaari siyang makaranas ng pananakit ng tiyan, pagkawalang gana, pagsuka at hindi pagdumi. Ito rin ay maaaring makapagdulot ng anemia, pagkapandak, mataas na presyon at pagkabingi ng bata. Ngunit pinakamasama ang epekto ng tingga sa utak ng isang bata, lalo na sa kritikal na panahon ng paglaki nito. Kahit kaunti lamang ang tingga sa katawan, ito ay nakapagdudulot ng maraming problema tulad ng sobrang pagkalikot o pagkabalisa ng isang bata, problema sa pag-uugali, mahina o mababang IQ. Ito rin ay maaaring maging sanhi ng madalas na pagsakit ng ulo, kumbulsyon at koma. Upang makaiwas ang isang bata sa peligrong dulot ng tingga, dapat gumawa ng kumpletong pagsusuri sa kalagayan ng bata. Dapat siyang ilayo sa mga bagay na pinanggagalingan ng tingga. Kinakailangang itama ang mga kakulangan sa kanyang nutrisyon at tignan kung kailangan pang bigyan ng gamot para matanggal ang tingga sa katawan ng bata. Ano ang dapat natin gawin upang maiwasan ng tingga? Dapat alamin kung ang isang gusali ay itinayo bago ang taong 1973 sapagkat may tingga pa ang mga pinturang ginamit dito. Ang mga buntis at mga bata ay dapat lumayo sa mga lumang gusali na inaayos at sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng tingga sa lupa. Hindi dapat sila sumali sa mga aktibidad na may kaugnayan sa mga lumang pintura tulad ng pagbakbak o paglinis nito. Maglagay ng harang sa pagitan ng bahagi ng pinagbabahayan o pinaglalaruan at kung saan may tingga.
Ang mga magulang ay dapat maglinis at magbukod ng mga bagay na may tingga. Isara at ikandado ang pintuan upang mailayo ang bata sa mga nababakbak na pintura sa pader. Takpan ang mga butas sa pader ng tape o gumawa ng harang para hindi makapunta ang bata sa lugar na may tingga. Hugasan palagi ang kamay ng mga bata, pati na ang kanilang mga laruan. Huwag pabayaang isubo ang mga ito dahil sa ang kamay at laruan ay maaaring malagyan ng alikabok o lupa na pinanggagalingan ng tingga. Ugaliing punasan ng basang-basahan ang sahig at mga bintana dahil sa ang alikabok ay isang pinanggagalingan ng tingga. Dapat gawin ito kahit isang beses sa loob ng 2 o 3 linggo. Ang pasimano ng bintana ay maaaring kontaminado ng tingga at dapat laging linisin. Hanggat maaari, ang bintana ay dapat laging nakasara para maiwasan ang pagtutuklap ng pintura. Huwag hayaang maglaro ang bata sa lupa. Maligo agad at magpalit ng damit pagkatapos gumawa ng trabahong may kinalaman sa tingga. Iwasang gumamit ng mga gamot o pampaganda na maaaring may lamang tingga. Iwasan ding kumain ng mga candy mula sa Mexico at India dahil karamihan nito ay may lamang tingga. Iwasan ang paggamit ng mga lalagyan, gamit na pangluto o pagkain na hindi lead-free. Ilayo sa bata ang mga laruan na may tingga. Tignan ang listahan ng mga laruang ipinababalik dahil sa lamang tingga. Nakakatakot naman. Marami palang masamang epekto ang tingga. Tama, dapat tayong maging mapanuri sa ating mga ginagamit, kinakain, iniinom at binibili. Mahalagang malaman natin ang tungkol dito sa tingga para sa ikabubuti ng kalusugan ng ating pamilya.